Matapos mabili ni Aura, ang kailangan niya para sa school project ay naisipan niya maglakad-lakad sa Glorieta. Tutal ay wala naman siyang pasok ng araw na yon. Aura! Napalingon kagad siya sa tumawag sa pangalan niya. Nakangiting lumapit sa kanya si Alva. How are you? Humalik sa pisngi niya. Nag-iisa ka lang ba? Tanong nito. Oo, nakangiting sagot niya. Lalo kayatang gumaganda ngayon. Puri nito na tinignan ng kabuuan niya. Suot niya ang bestidang bigay ni Carlos sa kanya. Thank you, nahiyang sabi niya. Oh, I've got to go. May ka-appointment pa ako, naalalang sabi nito. Maiwan na kita. Dumalaw ka naman minsan sa shop. Kulayan natin ang hair mo, Aniya. Sige, mauna na ako sa'yo. Humalik ito sa pisngi niya. Siya nga pala, before I forget. Here, dumukot ito sa bag at inabot sa kanya ang invitation. Opening ng bago kong shop at parlor sa Ortigas. Pinadalhan ko na rin si Carlo na invitation. Punta ka ha, imbita nito. Anyway, I'm sure ikaw ang kasama ni Carlo. So, I'll be expecting the two of you? At nagpaalam na ito sa kanya. Pagdating niya sa bahay ay wala pa si Carlo. Itinago na lang niya ang invitation na bigay ni Alva. Tutal ay sasabihin naman tsak sa kanya ng binata ang tungkol sa imbitasyon nito. Naisipan niyang ipagluto to ng hapunan. Pagpasok niya sa kusina ay alam niyang lihim siyang iningusan ni na Charing at Manang Cora. Pero total na dati ay hindi na lang niya pinapansin. Maraming gumugulo sa isip niya at ayaw niya magdagdagan pa. Nang dumating ito ay may pasalubong na prutas sa kanya. Magkasabay silang naghapunan at pagkatapos nilang kumain ay nag-aaya pa ito sa terrace. Tumawag ang mama sa akin kanina and they'll be here this month. Nito, darating ang family mo rito? Tanong niya. Nangumiti rito, tumango ito. Kaya I'm thinking na doon ka na muna sa condominium ko sa Ortigas. Napakunot noo siya sa sinabi nito, napatingin siya rito. Bakit? Well, habang nandito lang naman sila, hindi mo ba ako ipapakilala sa pamilya mo? Aniya. Ngunit sa sarili lang sinabi, kung gusto mo isama mo si Olga para hindi ka mainip, anito. Hindi siya makapagsalita. Eksaktong pumasok si Olga, dala ang kape nila. Ngumiti lang sa kanya si Olga at lumabas na rin. Hindi naman malayo yun, patuloy nito na kinuha ang tasa ng kape. Hindi ka mahirapan pagpasok sa school at kapag may time ka, ihahatid at isusunduin pa kita. Ikaw ang bahala, sagot niya nila yung katingin dito. Ayaw niya makita nitong sakit na bumalati sa kanyang muka. Walang balak ang binatang ipakilala siya sa pamilya nito, kaya itatago na muna siya habang nasa Pilipinas ang mga ito. Gusto niyang maiyak pero pinigilan niyang sarili. Please, don't make me cry, pakiusapan niya sa sarili. Don't let him see me cry. Wala siyang ganang kumain. Hindi niya alam kung bakit. Pagkagaling niya sa school ay nagkulong kaagad siya sa kwarto. Nang katukin siya ni Olga, ay dinahilan na lang niya na masama ang pakaramdam niya. Kumuha siya ng papel at ballpen. Gusto niya sulatan ng nanay niya para sabihin ang tungkol doon. Nakakailang rin na ang cellphone pero walang sumasagot. Muli siyang nagdial. Ibababa na sana niyang telepono nang may marinig siyang sumagot. Babae. Hello? Pwede kay Carlo? Aniya. Nasa comfort room siya. Si Aura ba to? Tanong ng nasa kabilang linya. Oo, napahigpit ang hawak niya sa receiver. Nakadama siya ng kaba. Oh, this is Michi. Maarting sabi nito. Kaagad siyang pinanlamigan na makilala ang kausap. Hindi ba sinabi sa'yo ni Carlo na a-attend kami ng party ni Alva tonight? Tila nang iinis na sabi nito sa kanya. Nakalimutan niya sigurong sabihin sa akin. Pagkakaila niya. Oh, I see. Anyway, I told you. Akin pa rin si Carlo kaya kung ako sa'yo, titigilan ko ng kakailusyon. Pakisabi na lang kay Carlo na tumawag ako. Ani at binaba na ang telepono. Narinig pa niyang pagtawa nito bago niya maibaba ang receiver. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng mga luha. Kaya pala hindi binanggit sa kanya ni Carlo tungkol sa imbitasyon ni Alva ay dahil kasama nito si Michi. Nagkabalikan na sigurong dalawa at wala siyang kaalam-alam. Kung magkabalikan man sina Michi at Carlo ay bakit hindi sinasabi sa kanya ng binata? Tila hinihiwang puso niya sa nadaramang sakit na mga sandaling iyon. Kinabukasan na magkaharap sila ni Carlo ay wala siyang kibo. Hinihintay niya na magsalita ito tungkol sa party na dinaluhan nito ngunit wala itong binabanggit. Nakausap ko na si Olga. Pinahanda ko na rin ang mga gamit mo. Tomorrow, ihahatid ko na kayo sa kondo. Pagbabalita nito sa kanya. Parang nagmamadali ka naman yatang paalisin ako. Hindi nakaila sa boses niyang pagdaramdam.
Napatitig ito sa kanya. That's not what I mean. Ayoko nang mag-apurahan tayo sa paglipat mo. Paliwanag nito. Sinabi mo, nagkibit balikat na lang siya. Saka uminom ng juice. Hey, is there something wrong? Nagagalit ka ba sa paglipat mo sa kondo? Tanong nito na nakakunot noo. Bakit naman ako magagalit? Bahay ko ba to? I should be thankful dahil bibigyan mo pa rin ako ng matitirhan. Ngumiti siya rito kahit na sa kalooban ay nasasaktan siya. You're being sarcastic. I can feel it. Huminga siya ng malalim. No, it's okay, really. Hindi ito inaalis ang mga mata sa kanya. Tila may binabasa ito doon. Pinilit niyang ngumiti at pinasaya ang boses. Siya nga pala, remember, sabi mo manunood tayo ng sine? Pag-iiba niya sa usapan. Mamaya na lang pagkagaling mo sa office. Total wala akong pasok. Okay, tumango lang ito at inabot ang baso ng juice. Tila may iniisip. Hanggat maaari ayaw niya makahalata ito sa sakit na nararamdaman niya. Hindi niya alam kung masokista siya. Dahil kahit na alam niya nasasaktan siya, wala siyang lakas ng loob na sitahin ito. Wala naman siyang karapatan na sitahin ito at natatakot siya na baka mawala ito sa kanya. Hindi niya kaya, mahal na mahal niya ito at okay lang na magtiis siya basta kapiling pa rin niya to. May kalakihan ng kondominium na pag-aari ni Carlos sa Park Royal. Katulong nila siya sa paglilipat at namili rin siya ng mga stocks ng pagkain para sa kanila ni Olga. Alam niya nagtataka si Olga sa biglaang paglipat nila sa kondo ngunit hindi na lang ito nagtatanong. Mula nang malipat siya sa kondo ay doon palagi natutulog si Carlo kaya kahit masama ang loob niya ay unti-unti yung nabura dahil kasama niya ito palagi at sapat na yun sa kanya. Hindi ka ba papasok? Tanong ni Olga nang dalahan siya nito ng merienda. Papasok pero sabi kasi ni Carlo ihahatid niya ako. Malilate ka na, anito. Baka nagkaroon ng biglaang meeting sa opisina. Tatawag naman siguro siya, malungkot niyang sagot. Napakamot ng ulo si Olga. Paano kung hindi dumating si sir? Hindi ka napapasok? Kinuha niya ang unan at niyakap. Mabuti na lang nandito ka. Siyempre naman, kaibigan kita, nakangiting sabi nito. Alam mo mula nang lumipat tayo dito, pakaramdam ko, binabahit tinatago ako ni Carlo. Hindi na nga niya ako masyadong sinasama sa mga parties na pinupuntahan niya. Malungkot na sabi niya. Hay naku Aura, ano bang sasabihin ko sa'yo? Mahal na mahal ko siya at hindi ko yata makakayang mawala siya sa akin. Isipin ko pa lang na makukuha na siyang muli ni Michi, ay parang mamamatay na ako. Naiiyak na tumingin siya kay Olga. Bakit hindi mo siya kausapin? Itanong mo sa kanya kung ano ba talagang balak niya sa'yo. Payo nito. Natatakot ako. Napakagatlabi siya. Kung puro katakot, hindi mo malalaman ang sagot sa mga tanong mo. Paano kung nagkabalikan na sila ni Michi? Paano na ako? Hindi niya napigilan ang pagtulo ng luha. Naaawang nilapitan siya ni Olga at niyakap. Yan ang nga bang sinasabi ko sa'yo. Ilang araw na hindi pumupunta si Carlos sa condominium. Minsan lang itong tumawag para sabihing hindi makakadaan dahil dumating ang magulang nito mula sa Amerika. Hindi naman siya mapakali. Gusto niyang makita si Carlo. Miss na niya to. Lakas loob siyang pumunta sa malaking bahay sa San Antonio Village. Si Charing ang nagbukas sa kanya ng gate. Anong ginagawa mo dito? Matari na tanong nito. Nandyan ba si Carlo? Tanong niya na hindi pinansin ang pagkakasimangot ng katulong. Nasa loob si Sir Carlo. Tumingin ito sa loob ng bakuran. Nandyan ang mama at papa niya at saka may bisita sila ni Mamichi. Nawalan siya ng kibo nang marinig ang huling sinabi ng katulong. Naruroon si Michi. Nagkabalikan na yata sila ni Sir Carlo. Napailing pa si Charing. Kasi naman ikaw, mangarap ka ba na tototohanin ka ni Sir Carlo? Sige, aalis na ako. At mabilis na tinalikuran na niya si Charing. Ayaw niya makita nitong sunod-sunod na pagpatak ng luha niya. Anong gagawin mo? Tanong ni Olga nang sabihin niya ritong nalaman. Kung gusto mo'y umuwi ka na muna sa probinsya, sasamahan kita. Sunod-sunod na iling ang naging sagot niya. Anong gusto mong mangyari? Naawang tanong muli nito. Hihintayin ko rito si Carlo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi niya sinasabi na tapos na sa amin ng lahat. Pinunasan niyang luha sa mga mata. At saka may pasok ako. Hindi ako pwedeng umuwi sa probinsya. Napatitig na lamang ito sa kanya. Kahit nasa eskwelahan si Aura, ay laman ng isip niya si Carlo. Halos walang pumapasok sa kanyang utak. Minsan nakagalitan pa siya ng professor dahil halatang hindi siya nakikinig sa klase. May problema ka ba? Tanong ni Joey nang lapitan siya nito. Wala, malungkot siyang umiling. Para kasing napakalaki ng problema mo. Hindi ka naman dating ganyan. Masama lang ang pakiramdam ko, pagkakaila niya. Baka naman pwedeng ihatid na kita ngayon.
Napapansin ko na ilang araw nang wala yung sumusundo sa'yo. Anang lalaking sinabayan siya sa paglalakad. Pwede mo rin akong mahingahan ng problema mo. Ngumiti ito sa kanya. Pwede mo rin ako maging kaibigan. Total wala ka namang barkada dito sa school. Patuloy ito habang nakagapay sa paglalakad niya. Tumingin siya rito. Salamat. Does it mean pwede na kitang ihatid? Masayang sabi nito. Wag na, tanggi niya. Hanggang sa sakayan, pwede na. Please. At pinalungkot nitong mukha pero nakatawang itsura. Hindi maiwasang kahit paano mangiti siya sa pangungulit nito. Hayan, nag-smile ka na rin sa wakas. Ngiting-ngiting sabi nito. Ang kulit mo kasi, Aniya. Kasi naman hanggang sa sakayan na nga lang. Sige na nga. Sumulyap siya rito at hindi niya inaasahan ang pagparada ng kotse ni Carlos sa tapat ng kinatatayuan nila. Ano ba yan? Napakamalas ko naman. Ani Joey na naipalo pang palad sa tapat ng noo. Mauna na ako sa'yo. Baalam niya na sumakay ng kotse. Hindi kumikibo si Carlo. Tila hindi nito nagustuhan ang pakikipag-usap niya kay Joey. Pero bakit? Nagsiselos ba to? Gusto niyang matawa sa isiping yon. Ilang araw na halos hindi nagpapakita ito sa kanya at bigla na lang susulpot. Hindi ko ine-expect na susunduin mo ko. Ani yan ang hindi na nakatiis sa katahimikang bumabalot sa pagitan nila. Kaya ba magpapahatid ka na sa ibang lalaki? Seryosong sagot nito. Hindi ako magpapahatid kay Joey. Sumabay lang sa akin sa paglabas yung tao. Aniya, hindi to sumagot. Nakatuon ang mga mata nito sa kalsada. May lungkot siyang nadama. Miss na niyang binata. Pagkatapos mag-aaway pa yata sila. Sana sinabi mong darating ka para nakapaghanda ako ng hapunan. Aniya na kung maaari lang yakapin at halikan niya na ito. I am sorry kung hindi mo nagustuhan ang pagsabay sa akin ni Joey. Mahinang sabi niya nang walang marinig na tugon mula rito. Sa susunod, iiwasan ko na siya. Narinig niya na bumuntong hininga ito. I'm sorry too. Sumulyap to sa kanya't ngumiti. Maybe I just missed you. I miss you too. Sagot niya tang akbayan siya nito, sinandig niya sa balikat nitong ulo niya. Hinalikan siya nito sa noo at napapikit siya. Wari na pawi lahat ng sama ng loob niya rito. Sa kondo ito natulog ng gabing iyon. Wala siyang binanggit dito na nagpunta siya sa San Antonio Village at nalaman niyang kasama nito si Michi sa bahay. Napakasaya niya ng gabing iyon at ayaw niyang masirang napakagandang sandali sa pagitan nila. Tulog na ito pero nananatiling dilat pa rin ang kanyang mga mata. Habang nakatitig dito, tinatanong ang sarili kung bakit niya ito minahal ng labis. Kahit alam niyang wala siyang pinangahawakang pangako mula dito. Marahan niyang hinaplos ang pisngin nito sabay ng pagtulo ng kanyang luha. Nalimpungatan ito tila nagtataka na magitang gising pa rin siya. Bakit gising ka pa? Tanong nito na napakunot noon ng kahit na sa malamlam na liwanag nakita nitong luha sa kanyang mga mata. You're crying? Kaagad niyang pinunasan ng mga mata. Hindi, pagsisinungaling niya. Napuwing lang ako. Aura, hinaplos nitong pisngi niya at tumitig sa kanya. Wari may gusto itong sabihin ngunit pinipigilan. Nakadama siya ng takot sa nakitang reaksyon nito. Matulog ka na. Anito na sinandig ang kanyang ulo sa dibdib nito at niyakap ang mga kamay sa kanya. Pinikit niya ng mariin ang mga mata upang pigilan ang pagtulo muli ng luha. Alam niya sa sarili niyang may hirapan siyang layuan ito at hindi niya alam kung hanggang saan at hanggang kailan niya makakayang sakit. Ikinatatakot niya ang sandaling ito na mismo ang tatapos ng lahat sa kanila. I love you. Bulong niya't naramdaman niyang paghigpit ng yakap nito sa kanya. Sapat upang pinipigil niyang mga luha ay kusang bumagsak sa kanyang mga mata. Ano ginagawa mo dito? Kunot nung tanong ni Aura nang magpabuksan ng pinto si Michi. Para kausapin ka. Diretsang sagot nitong tuloy-tuloy pumasok sa loob kahit hindi pa niya ito iniimbitahan. Ano bang dapat nating pag-usapan? Sinundan niya ito sa loob ng maisarang pinto. Wala si Olga, nag-grocery. What else? Nakataas ang kilay na humarap ito. Anyway, I'm here to tell you na nagkabalikan na kami ni Carlot na ipakilala na rin niya ako sa parents niya. Soon, we will be getting married at hindi naman ata ako makakapayag na nandyan ka pa rin. Huminga siya ng malalim. Sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Lakas loob na sagot niya. Walang sinasabi sa akin si Carlo. Sarkastikong ngumiti ito. Ang lakas din naman ng loob mo. Ganyan bang paghahangad mo na makuha si Carlo? Kung nagpunta ka rito para insultuhin na naman ako, mag-isip-isip ka na muna. Kaya pala hindi makawala sa'yo si Carlo dahil ang kapal talaga ng mukha mo. Hindi ka pa ba nakakahalata? Tinatago ka niya pero pinapangatawanan mong pagdikit sa kanya. Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Marami akong mas importanteng bagay na dapat gawin. Ani yan na humakbang na patungo sa pinto't binuksan ito. Napasimangot ang kanyang pinsan sa ginawa niya.
Kailan mo ba matatanggap na kailanman hindi ka namin magiging ka-level at titigilan ng pag-iilusyon na tototohanin ka ni Carlo? Hindi siya kumibo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa doorknob. Ako ang mahal ni Carlo at ginamit ka lang niya. Magpapakasal na kami pero ayaw mo pa rin mag-give up? Hindi ako nagpapabayad, matigas na sagot niya. Natawa to. Dahil mas malaki ang makukuha mo kung mapapasayo si Carlo, ganun ba? Makakaalis ka na. Ikaw ang dapat umalis dito. Wala kang karapatang paalisin ako dito. Hanggat hindi sinasabi sa akin ni Carlo, mananatili ako dito. Matapang na sagot niya kahit pinanghihinaan na ng loob. Paano ka mapapaalis ni Carlo kung naawa siya sa'yo? Ikaw ang problema niya. Nakukonsensya siya na basta ka nalang iwanan. Mabait si Carlo. Hanggat maaari ay ayaw niya nakakaagrabyado ng tao. Pwede ka na umalis, timbagang nasagot niya rito. Humakbang ito palabas. Naaawa ako sa'yo. Masyadong mataas ang pangarap mo. Wake up, Aura. O hihintayin mo pa na makasal kami ni Carlo at ako mismo magpapalaya sa'yo dito? Pabalik sa basurahang pinanggalingan mo? Goodbye. Ani at pinagsarahan na ito ng pinto. Masakit ang mga sinabi nito at maaaring may katotohanan ng lahat. Hihintayin ba niyang sabihin pa mismo sa kanya ni Carlo na tapos ng lahat sa kanila dahil magpapakasal na ito kay Michi? Kaya ba niya ng sandaling iyon? Kailanman hindi niya pinangarap ang kayamanan ni Carlo. Wala siyang pakialam kahit maging mahirap man ito. Mahal niya ito kaya siya nanatili doon at hindi dahil sa yaman nito. Ano ang dapat niyang gawin? Paniniwalaan ba niya si Michi o mananatili sa bahay na yon? Sa piling ni Carlo, paano nga kung naawa na lang sa kanya si Carlo kaya hindi nito masabing totoo sa kanya? Isang bahagi ng utak niya nagsasabing umalis na siya doon at kalimutan na lang ito, ngunit tumututol ang puso niya. Mahal niya si Carlo, itong buhay niya, at handa siyang ipakipagsapalaran ang pagmamahal niyang iyon kahit na masaktan siya. Napansin ni Aura na kanina pa nakatingin sa kanya si Olga. Wari pinag-aaralan siya habang walang ganang kumakain. May napapansin ako sa iyo, Aura. Anito, napatingin siya sa kaibigan. Nangangayayat ka? May dinaramdam ka ba? May pag-aalalang sabi nito. Umiling lang siya at binitawan ng hawak na kutsara. Kahapon pa niya hinihintay ang pagdating o pagtawag man lang ni Carlo. Pero wala. Gusto niyang makausap ito. Gusto niyang sabihin dito na sa linggo ng birthday niya at kung maaari magkasama sila. Palagi ka kasing nag-iisip, Aura. Hindi kaya buntis ka? Nagulat siya sinabi nito. Hindi yun pumasok sa isip niya kahit kailan. Wala silang ginagamit ni Carlo na pagkontrol at hindi naman nila napag-uusapan yun. Sa dami ng mga iniisip niya nakaligtanan niya na maaari nga pala siyang mabuntis. Paano kung buntis nga siya? Hindi siya sigurado. Lalo't irregular ang menstruation niya. Hindi naman siguro. Naisip ko lang naman, anito na tinuli ng pagkain. Kung sakali lang nabuntis ka, anong gagawin mo? Kung tungkol sa amin ni Carlo, hindi ko alam. Pero kung tungkol sa bata, itutuloy ko kahit hindi ako pakasalan ni Carlo. Matatag na sagot niya. Ang isipin na maaari siyang mabuntis ay nakakasiya na sa kanya. Mahal niya si Carlo at ang magiging anak nila ay tanda kung gaano niya ito kamahal. Sana nga'y buntis ako, naisa loob niya at wala sa loob na napahawak sa impis ni Chan. Gusto niyang isipin na buntis nga siya at dinadala niya ang anak nila ni Carlo. Kung sakali mang mawala na ito sa kanya, at least may isang bagay na maiiwan sa kanya. Ang anak nila at siguro by that time ay matatanggap na niya na mawawala ito. Isang dosenang pulang rosas ang natanggap niya ng umagang iyon, kasama isang kahon na may lamang gown na dark blue. Galing kay Carlo, red roses for you. Wear the gown tonight. I'll pick you up at around 7. We've got something important to talk about. Take care and I miss you. Napakagatlabi siya matapos mabasa ang note na kasama ng mga pinadala ni Carlo. Mag-uusap sila mamaya. Sasabihin na ba nito sa kanyang tungkol sa pagpapakasal nito kay Michi? Kung ako sa'yo, umuwi na lang tayo sa inyo, suhestyon ni Olga nang sabihin niya ritong gumugulo sa isipan niya. Kung magpapakasal na pala sila ni Michi na yon, pabayaan mo na sila, galit na sabi nito. Olga, mahal ko pa rin si Carlo, umiiyak na sagot niya. Anong gusto mo? Ipamukha niya sa'yo na tapos nang sa inyong lahat? Inis na sabi nito. Aura naman, sobrang sakit ang nararamdaman mo pero yung pagmamahal mo pa rin kay Sir Carlo iniisip mo. Ayoko umalis nang hindi kami nagkakausap ng maayos ni Carlo. Kung tatapusin na niya lahat sa amin, gusto ko sa kanya manggaling. Napakamot ng ulo si Olga. Masokista ka naman pala. Doon mo gusto sa kung saan masigit na masasaktan ka.
Hindi sa ganun, kahit paano, umaasa ko na may puwang din ako sa puso niya. Na mahal din niya ako. Aniya, tumingin sa mga roses na padala ng binata. Kung mahal ka niya, ikaw ang pakakasalan niya at hindi ang Michi na yon. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ni Michi. Mas gusto kong paniwalaan ang sinasabi ng puso ko. Tuloy-tuloy sa pag-agos ang luha niya sa mga mata. Napahinga ng malalim si Olga at niyakap siya. Sana nga'y magkatotoo ang sinasabi ng puso mo. Sana mahal ka rin ni Sir Carlo. May garalgal sa tinig na sabi nito. Kanina pa siya nakabihis at nakaayos ngunit nakaupo lang siya sa harap ng tokador at nakatitig sa sariling refleksyon. Sinuot niyang dark blue na velvet gown na padala ni Carlo. V-neck yun at litaw ang makinis ng leeg. Humahakap sa katawan ang gown at may mahabang slit sa magkabilang gilid. Manipis na makeup at lipstick ang pinahid niya sa muka at mga labi, kaya lalong lumabas ang kanyang ganda sa simpleng ayos niya. Gusto niyang isipin ng mga pinagsaluhan nila ni Carlo ay panaginip lang lahat at sa gabing iyon ay kakailanganin na niyang gumising. Pinigil niyang pagtulo ng luha. Bahagyang namamagang mga mata niya at ayaw niya may mahalata si Carlo kapag nakita siya nito. Nandyan na siya, ani ni Olga nang sumilip sa kwarto niya. Tumango lang siya at nagwisik ng pabango bago lumabas. May ngiti sa mga labing nakatitig sa kanya si Carlo nang madatnan niya itong naghihintay sa sala. Lumapit ito sa kanya, tinalikan kaagad siya sa labi. I have a gift for you, anito. Tomorrow is your birthday, right? Napatingin siya rito. Paano mo nalamang kaarawan ko bukas? Gulat niyang tanong. Tinanong ko kay Olga at may dinukot to sa bulsa. For you. Binuksan itong pahabang kahita, isang gold necklace na may palawit na puso. Nag-abala ka pa? Ani niya na gusto nang maiyak. Hindi mo ba nagustuhan? Tanong nito na nawala ang ngiti sa mga labi. Pinilit niyang ngumiti kahit nangingilig ng mga luha sa mata niya. Of course, I like it. Muli itong ngumiti at kinuhang necklace sa kahita para isuot sa kanya. Nang maikabit ito ay hinalikan siya nito sa leeg. Advance happy birthday, bati nito. Thank you. Iniwas niyang mga mata dahil alam niyang anumang sandali babagsak ng kanyang mga luha. May surprise ako sa iyo later, anito. But first, halika na dahil baka gabihin tayo. At kinuha nitong kamay niya para isukbit sa braso nito. Ingat! Ani ni Olga na kumuway sa kanya, may lungkot din sa mukha nito. Habang sakay ng kotse, hindi kumikibo si Aura. Kapag may sinasabi si Carlo, simpleng ngiti lang sinasagot niya. Pakiramdam niya ayun ang katapusan ng lahat. Kakausapin na siya nito at hindi yata niya alam kung paano haharapin ang katotohanang magkakalayo na sila nito. Hey, bakit ba kanina ka pa ganyan? Anito na sumulyap sa kanya. Carlo, pwede bang pakihinto mo na muna ang kotse? Lakas loob na sabi niya. Mag-usap muna tayo please. Nagtataka man ay hininto nitong sasakyan sa isang parking lot. Ilang saglit na katahimikan ang namagitan sa kanila bago nagsalita ito. What now? Tanong nito. Tungkol ba saan? Tungkol sa atin. Tungkol sa inyo ni Michi. Pagsisimula niya, yumuko siya. Carlo, hindi naman kailangan patagalin natin to. Hindi mo na ako kailangan bigyan ng kung ano-ano o ilabas pa dahil hindi na mababagong lahat. Kung hindi na niya napigil ng luha. Kung gusto mo nang tapusin ang lahat, sabihin mo lang. May garalgal sa tinig na sabi niya. Napakunot noo ito. Napatingin ito sa kanya habang nakayuko siya. Maiintindihan ko naman. Hindi mo kailangang makonsensya. Wala kang pananagutan sa akin. Gusto ko rin naman ng lahat na nangyari. Hanggang maaari. Sige sa pagtulong luha niya. Ayaw niya tumingin dito dahil baka lalong hindi niya makaya. Hanggat maaari. Ayoko sanang mawala ka sa akin dahil mahal kita. Pero hindi kita pipigilan kung talagang mahal mo si Michi. Sa simula pa naman, alam ko na kung ano lang ako sa buhay mo. Pero nangangarap ako na baka sakali mahalin mo rin ako. At sinubsob niya sa kanyang mga kamay ang muka. Aura, alam ko na mahal mo ko. Dahil kung hindi wala ka rito ngayon. Marami akong gustong sabihin sa'yo. Gusto kong maging malinaw ang lahat. Anito na itinas ang kanyang mukha at kumuha ito ng panyo para punasan ng mga luhang naglanda sa pisngi niya. Stop crying please. Malilate na tayo. Ngumiti ito sa kanya. Mamamaga ang mga mata mo. Sige ka. Pagbibiro pa nito, malungkot siyang ngumiti ngunit ang pagtulo ng luha hindi niya magawang pigilan. Shangri-La Makati. Hawak ni Carlo ang kamay niya habang ginigiya siya papasok sa loob ng hotel. Pinipilit naman niyang sariling kumalma. Nakakahiya naman kung makikita pa siya ng ibang tao na umiiyak, pero bakas pa rin sa kanyang mukha ang lungkot kahit pinilit niyang ngumiti.
Hindi maitago ng mga ngiting iyon ang sakit ng darama sa kanyang dibdib. Nagtataka siya nang lumapit sila ni Carlo sa isang table. Nakangiting nakatingin sa kanilang dalawang matanda. Parang nakita na niyang mga yon. Hindi lang niya matandaan kung saan. Papa, Mama, I'd like to meet you, Aura Gonzalez. Pakilala sa kanya ni Carlo sa mga to. Pagkabiglang rumihistro sa mukha niya na kagad na napatingin kay Carlo na nakangiti sa kanya. Kaya pala parang nakita na niyang dalawang matanda dahil ilang beses na niyang nakita ang mga pictures ng mga to sa malaking bahay. Nice to meet you, Iha. Anang mama nito na humalis sa pisngi niya. Tama si Carlo, maganda ka nga. Good evening po, magalang niyang bati sa mga magulang nito at nahihiyang humiti. Nakilala rin namin ang future daughter-in-law namin, nakangiting sabi nito. Mabilis na lumipad ang tingin niya kay Carlo na nakangiti lang sa kanya tila siyang-siya sa nakikitang pagkasorpresa niya. Hindi niya malaman ang nadarama ng mga sandaling iyon. Nananaginip ba siya? Gusto yata niyang kurutin ang sarili, ngunit nang hawakan ni Carlo ang palad niya at marahan niyang pinisil. Alam niyang gising na gising siya at hindi nangangarap lamang. Pinaiyak mo pa ako, nakakainis ka. Aniya kay Carlo nang magkatabi na silang nakahiga. Matapos ang dinner date nila sa mga magulang nito, umuwi na rin kaagad sila sa kondo. Kasi naman, iiyak ka agad. Manong tanungin mo na muna ako, panunukso nito sa buong pagmamahal niyang tinitigan. Paano, wala ka namang sinasabi sa akin? Sorpresa nga kasi, pabiro nitong pinisil ang ilong niya. Isa pa, bakit hindi mo kagad sinabi sa akin na kinausap ka pala ni Michi? Di sana naging malinaw na sa'yo na wala akong balak na balikan siya. Lalo tigit na pakasalan siya dahil ikaw ang nga pakakasalan ko. Bakit nakita ko kayo na magkasama at saka siyang sinama mo sa party ni Alva? May tampong sabi niya. Saglit na nag-isip ito. Nakita mo kami ni Michi na magkasama? Tanong nito. Oo. Well, maybe that was the time na palagi nagpupunta si Michi sa opisina para kung may magpasama. Alam mo namang gusto niya talaga magkabalikan kami. Paliwanag nito. Pero nilinaw ko na sa kanya na hindi na kailanman pwedeng maging kami dahil ikaw nang nandito sa puso ko. Bola? Nakangiting sabi niya. Nagsasabi lang po ako ng totoo kahit buksan mo pang puso ko. Pagbibiro nito. Sige na nga, naniniwala na ako. And regarding sa party ni Alva, hindi ko kasama si Michi. Doon na lang kami nagkita at kung bakit hindi kita sinama ay ayokong isipin mo na ginagamit pa rin kita laban kay Michi. Sinabi pala sa'yo ni Alvan tungkol sa party na yon? Patuloy na paliwanag nito at kinabig siya nito payakap. At kaya kita pinalipat dito sa kondo ay dahil ayoko namang mag-isip ang mama at papa na masama laban sa'yo. Kung malalaman nila na doon ka nakatira sa bahay kasama ko. Napatingin siya rito na may maalala. Bakit nang pumunta ako sa San Antonio, ang sabi ni Charing nandun ang magulang mo at si Michi. Hindi maiwasang makadama siya ng paninibugo. Napakunot no ito. I don't remember na pinakilala ko na si Michi sa parents ko. Anito, they've never met. Even once. Believe it or not, ikaw lang ang tanging babaeng pinakilala ko sa kanila. Patuloy itong kinintalan siya ng halik sa noo. That is because I love you so much. Mahirap lang kami, hindi ba magagalit ang mga magulang mo? Bagamat nag-uumapaw sa kaligayahan ng puso niya, ay hindi maalis ang pag-aalala rito. Ngumiti ito. Hindi mahalaga sa papa at mama kung mahirap o mayaman ang pakakasalan ko. Basta mahal ko, ayos na sa kanila. Lalo na sa mama. Mahal mo talaga ako? Aniya na tila bata. Natawa ito. Ano ba namang tanong yan? Pakakasalan ba kita kung hindi? At saka, kanina ko pa sinabing mahal kita, hindi ba? Paano na si Michi? Nagniningning sa kaligayahan ng kanyang mga mata. She's just part of my past. Akala ko noon mahal ko siya. Pero na magkaroon ako ng pagkakataong makilala kita ng lubusan, alam ko na isa na lang ang tanging mahal ko. Pagtatapat nito, alam mo ba na gusto ko nang umalis dito? Aniya na yumakap dito. Pero sabi ko sa sarili ko, mahal kita at ayaw ko maniwala kay Michi. Isa pa, umaasa ako na kahit paano'y mahal mo na rin ako. Anong kahit paano mahal na rin kita? Mahal na mahal kita. Malambing na sabi nito na itinaas ang baba niya at hinalikan siya sa mga labi. Sandali, pigil niya rito at nilayong mukha. Darling, may pagrereklamo sa tinig nito. Mahal mo ba talaga ako? Pangungulit niya habang patuloy ang paghalik nito sa mga labit bumababa na sa kanyang leeg. Nagangat ito ng mukha at tumingin sa kanya. Mahal na mahal na mahal na mahal. Satisfied? Napangiti siya. I love you too. At yumakap siya ng mahigpit dito. Happy birthday darling, and I love you. Bulong nito sa pagitan ng paghalik sa kanyang mga labi.
Sa wakas ay nakauwi na rin si Aura sa probinsya para dalawin ang pamilya niya, ngunit hindi siya nag-iisa. Kasama niya si Carlo at ang magulang nito para mamanhikan sa kanila. Itinakda ang kasal nila na gaganapin sa mismong probinsya nila. Nalulungkot man ang nanay at tatay niya dahil magbe-21 pa lamang siya ay mag-aasawa na. Ngunit alam niyang masaya na rin ang mga ito dahil alam na maligaya siya sa piling ni Carlo. Nang mapabalita ang pagpapakasal nila, hindi na nila nakita pa si Michi. Nang magpasukat siya kay Alva ng wedding gown ay ito ang nagbalita sa kanya na nagbalik sa Paris si Michi para ituloy ang pagmomodelo doon. Isang marangyang kasal ang nasaksihan ng mga taga-Ibao Banana. Si Olga ang maid of honor niya, marami ang nainggit at natuwa sa kapalaran niya, ngunit para sa kanya, ang pagmamahal ni Carlo ay sapat na para sa katuparan ng lahat niyang pangarap. Nang matapos ang kasal nila, nagbalik na sa ibang bansang mga magulang nito. Sa malaking bahay sa San Antonio Village sila tumira. Kusang nagbitaw si Charing sa paninilbihan sa malaking bahay nang kumprontahin ito ni Carlo sa kasinungalingang sinabi nito sa kanya. At si Manang Cora ay nag-iba na ng pakikitungo sa kanya at kay Olga. Lalo at siya nang may bahay ni Carlo at Rina ng tahanan. Napag-usapan na rin nila ni Carlo na itutuloy niyang pag-aaral pagkapanganak niya. Dahil matapos ang kasal ay sakalang niya na-confirm na nagdadalang tao siya. Lalo namang nalubos ang kaligayahan niya nang mangako si Carlo na tutulungan pa rin ng pamilya niya sa probinsya. Darling, kinakabahan ako dyan sa pinaglilihayan mo. Anito nakatingin sa kinakain niya. Ano naman ang masama dito sa ginitaang tilapia? Ano yan na masaya sa pagkain? Hindi kaya magmukhang tilapia ang baby natin? Natawa siya ng malakas sa sinabi nito. Hindi niya akalain na matapos ang pagtitiis niya ay kaligayahan naman ang kapalit ng lahat. Kung sakaling sumuko siya ay hindi siguro niya makakamtan ang kaligayahang tinatamasa. Wala na siyang mahihiling pa. Ang tao ang siyang gumagawa ng kanyang sariling kapalaran. Yan ang paniniwala niya. Kaya nang mahalin niya si Carlo, hinanda niyang sarili. Namamahalin ito sa abot ng kanyang makakaya at ipagtitiis at wala siyang pinagsisisihan. Dahil sa wakas ay nakamit din niya ang walang kapantay na kaligayahan sa piling nito at ng magiging anak nila. Dito na po nagtatapos ang ating maikling kwento. Maraming salamat po sa lahat na sumuporta at sumubaybay. Muli magkita-kita po tayo sa susunod nating kabanata.